Nagsimula ang manhwa na ito sa isang lalaking may pilak na buhok na pumindot sa gatilyo. Isang matandang mataba ang tinamaan ng bala sa dibdib. Sumigaw ang kanyang mga tauhan, tinatawag siyang Boss Chow habang siya ay bumagsak sa lupa. Agad na mag-ina ang isa sa mga gwardya. Ang lalaking may pilak na buhok ay tinamaan ng mga bala sa buong katawan niya. Habang nakahandusay sa lumalaking lawa ng dugo, pumasok sa isip niya ang isang naisip. Ang pinakamatuwid na batas sa mundo ay na bawat isa ay may iisang buhay lamang. Matagal nang namuhay si Chao Shu sa karangalan, ngunit sa huli, pumanaw siya sa kamay ng isang taong minsang itinuturing niyang walang halaga. Kahit gaano pa karami ang yaman niya, kahit yaman na kayang makipagsabayan sa mga bansa, hindi na niya ito mailigtas ngayon. Sa gilid ng kamatayan, naramdaman ng lalaking may pilak na buhok ang isang mapait na ginhawa. Sa wakas, naipaghiganti niya na rin ang kanyang mga magulang. Pero talagang malupit ang tadhana, halos lahat ay naagaw sa kanya. Bago tuluyang isara ang kanyang mga mata, isang palaisipan ang paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Ayaw niyang sumuko. Biglang bumukas ang kanyang mga mata. Nakahiga siya sa kama niya, parang isang taong galing sa bangungot. Nabigla siya dahil sa alaala niya, kamakailan lang siyang pinatay ng mga bodyguard ni Chao Shu. Nang tumingin siya sa paligid, kakaibang pamilyar ang pakiramdam ng kwarto. Ito ang maliit na lugar na kinatitirikan niya noong estudyante pa siya. Doon pumasok sa kanyang isipan ang isang nakakagulat na pag-iisip. Nabuhay ba siyang muli sa nakaraan? Mabilis niyang pinindot ang telebisyon. Balita ang nagpakita ng malaking anunsyo. Isang ganap na nakalubog na laro sa virtual reality na tinatawag na Conviction ay kamakailan lang inilunsad ang open beta nito. Nang makita niya ang broadcast, kumabog ang kanyang puso. Kakabukas lang ng servers ng Conviction, ibig sabihin, tunay nga siyang nakabalik. Ang lalaking may pilak na buhok ay si Nian. Kinuha niya ang isang larawan sa tabi ng kanyang kama. Nasa loob ang isang larawan niya kasama ang kanyang mga magulang. Sa panahong ito, nagnenegosyo ang kanyang ina at ama sa hangganan, nagbebenta ng isang stratehikong metal na tinatawag na plutonium. Binili ito ng estado sa halagang 100 beses na mas mataas kaysa sa karaniwan. Dahil dito, nakamit ng kanilang pamilya ang isang malaking kayamanan. Kalaunan, nagbukas ang kanyang ama ng isang kumpanya ng pagkatunaw ng metal at agad na yumaman ang kanilang pamilya. Ngunit hindi nagtagal ang magagandang araw. Nang umabot si Nian sa edad na 25, bumagsak ang lahat. Inatake ng Shihong Financial Group. Ang mga kamag-anak at kasosyo sa negosyo na pinagkakatiwalaan ng kanyang ama ay tinikita ni Cao Shu at nagtampo laban sa kanila. Nag-suffer ang kumpanya ng matinding pagkalugi at sa huli ay na-bankrupt. Ininom ng kanyang ama ang lason at nagpakamatay. Ang kanyang ina naman ay nagkasakit dahil sa sobrang shock at pumanaw sa kalungkutan hindi nagtagal. Ngunit ang malupit na katotohanan ay hindi rin inosente si Nian. Ang paglaki sa kayamanan ay naging dahilan upang siya'y tamad. Walang ginawa kundi maghintay sa dilim, nang bumagsak ang lahat, wala siyang kasanayan, walang plano, at walang paraan palabas. Sa huli, pinili niya ang pinakamatinding daan, ang mamatay kasama si Cao Shu. Pero ngayon, binigyan siya ng langit ng isa pang pagkakataon. At sa pagkakataong ito, nangakong hindi na niyang muling mawawala ang lahat. Ngunit hindi pa niya alam, ang pangalawang buhay na ito ay magsisimula sa loob ng mundo ng paniniwala. Ang paniniwala ay isang holographic na laro na nagbabago sa mundo sa iba't ibang panahon. Maraming pangkat pinansyal ang pumasok sa mga sumunod na taon at nagsimula rin ang pag-angat ng pangkat pinansyal ni Shu mula sa Conviction. Mabilis na naging ikalawang mundo ng sangkatauhan ng Conviction. Sa kanyang nakaraang buhay, isa rin siyang napakalaking magnanakaw na may level 180 pataas. Sinuri niya ang kanyang telepono para sa petsa at nakasaad dito ang ika-25 ng Hulyo taong 2025 na nangangahulugang bukas pa lang ang Conviction ng 7 araw. Naisip niya na may oras pa siya. Sa sandaling iyon, ang pinakamataas na antas sa leaderboard ng laro ay dapat level 5 lang. Dahil dala niya ang mga alaala ng kanyang nakaraang buhay, kaya niyang habulin sila. Naniniwala siya na ito ang kanyang malaking pagkakataon na baguhin ang takbo ng buhay mula sa isang desperadong sitwasyon. Kung tama ang kanyang alaala, may konting ipon pa siya na sapat upang bumili ng pinakamababang antas ng helmet sa laro. Buo ang loob niyang maghiganti kay Shu na naging sanhi ng pagkasira at kamatayan ng kanyang pamilya. Isinuot niya ang kanyang jacket, determinado na baguhin ang lahat ng ito. Noong gabing iyon, nakuha niya ang helmet. Kahit na 7 araw na siyang nahuli sa iba, ngunit sa kanyang muling pagkabuhay, malalampasan niya ang lahat ng kalaban sa lakas ng kidlat at aabutin ang tuktok ng paninindigan. Isinuot niya ang helmet. Pumasok siya sa paniniwala at tinanong na piliin ang kanyang bansa. Nahahati ang paniniwala sa 3 pangkat. Ang makatarungang paksang Good Light ay binubuo ng Imperyong Greenland at Imperyong Saturn. Ang Imperyong Greenland ay isang bansang tao na pinamumunuan ng isang konseho ng mga nakatatanda. Ang Saturn Empire ay isang tribong alyansa na binubuo ng mga duwende, hayop, at mga engkanto. Ang mapanirang madilim na paksayon ay binubuo ng tribo ng mga anak demon at tribo ng mga bangkay sa ilalim ng diktadurya ng isang pinuno. Sa huli, ang mga taong mahilig sa kapayapaan ay maaari ring pumili ng tribo ng higanti mula sa matuwid na mabuting neutral na paksayon. Noong huling buhay niya, pinili niya ang klase ng Wingtip ng Greenland Empire. Matagal na niyang pinag-uukulan ng pagsisikap, alam na niya ang lahat ng kasanayan at mga misyon ng klase ng Wingtip ng buong buo. Kaya, muli niyang pagpili sa Wingtip ay magbibigay sa kanya ng pinakamalaking pakinabang sa muling pag-iral niya.
Natukoy ng sistema na pinili niya ang klase ng Wind Thief. Dahil dito, pinili niyang ipanganak sa Greenland Empire. Pinakiusapan siya ng sistema na pangalanan ng kanyang karakter. Pinili niya ang pangalang Niayan. Matagumpay ang pagpapangalan at nalikha ang kanyang karakter. Pumasok siya sa laro sa Greenland Empire, Carol City. Ipinapakita ng kanyang panel ng estado na ang kanyang klase ay magnanakaw sa Antas 1. Mayroon siyang 6 na lakas, 8 liksi, 5 depensa, 4 na talino, at 80 puntos ng kalusugan. Natuwa siya na bumalik ang pamilyar na pakiramdam. Nagpasya siyang magdagdag ng 3 puntos sa lakas at 2 puntos sa liksi. Tiniyak niyang hindi na muling mapapadpad sa maling landas sa pagkakataong ito. Ang teleport point ni Carol ay maaaring magpadala sa mga manlalaro sa iba't ibang lungsod, bayan, at nayon. Isang arc anong mangkukulam na may antas 3 ang malakas na nagbebenta ng mariing ng isang dekalidad na puting tablang tibak na walang antas. Ang tibak ay may 2 puntos ng atake, 1 punto ang higit sa panimulang tibak. Ang presyo, 2 tanso lang, at mayroon na lamang siyang 3 sa stock. Niyayan agad na naintindihan kung ano ang nangyayari. Sa Rocktown, ang mga parehong whiteboard dagger ay binibenta ng 1 copper coin, at libre ang pagtawid doon. Sa kanyang nakaraang buhay, nadaya siya sa parehong paraan at bumili ng isa, ngunit napagtanto niya kalaunan na nanloko siya. Pero ngayon, buo pa rin ang kanyang mga alaala, mas alam na niya ang tama. Malapit, isang paladin ng imperial na bantay na nasa antas 3 ang nag-aalok ng mas kawili-wiling bagay, isang aklat ng kasanayan sa pagtatago para sa 6 na tanso na barya. Maraming manlalaro ang nagtipon-tipon sa paligid niya. Gusto nilang makuha ang kasanayan, ngunit sobra ang presyo. Kahit si Niayan ay naakit dito, lumapit siya at tinanong ang nagbebenta kung magkano ang presyo nito. Ibinili ng paladin na bawat aklat ng kasanayan sa pagtago ay nagkakahalaga ng 6 na tanso na barya. Para sa isang magnanakaw, ang pagtago ay ang pinakamakapangyarihang kasanayan sa simula ng laro. Talagang mahalaga iyon. At naalala rin ni Niayan ang isang bagay mula sa kanyang nakaraang buhay. Sa Wildcat Monster Zone ng Track K-Town, may isang nakatagong kahon. Ang kasanayang nakatago sa loob nito ay maaaring pabilisin ng husto ang pag-level. Ang lugar na iyon ay puno ng mga halimaw na antas 5 at sa kasalukuyan karamihan sa mga manlalaro ay nasa antas 2 o 3 lamang. Ibig sabihin, walang dapat nakadiskubre nito hanggang ngayon. Tahimik na sinabi ni Niayan sa paladin na ibigay na lang sa kanya ang libro ng libre. Bilang kapalit, sasabihin niya ang isang lihim, isang paraan para makapag-ani ng higit sa 1 dosenang stealth skill box sa isang araw. Agad na sinabihan siya ng nagbebenta na umalis. Hindi niya ibibigay ang skill box sa isang walang kwentang walang utang na loob, ngunit hindi mukhang nababahala si Niayan. Sabi lang niya sa lalaki na huwag magmadali, dahil kung tama ang kanyang hula, ang mga lihim na aklat na iyon ay nakuha mula sa mga pumanaw na shaman sa Lin K-Town. Napatigil ang paladin. Napatitig siya kay Niayan ng may gulat at tinanong kung paano niya nalaman yon, ngunit lumapit pa si Niayan. Kalma niyang ibinunyag ang eksaktong mga koordinato, 22,385, 21,338, 23,339. Ngayon ay labis na nabigla ang nagbebenta. Hindi lang niya alam ang mga halimaw, alam pa niya ang mga koordinato. Sandali siyang nag-isip kung totoo nga kaya ang sinasabi ng kakaibang player na level 0. Ang pinaka-naguluhan sa kanya ay ito. Paano nakakaalam ang isang taong hindi pa nga nakaka-level up ng ganito ka-eksaktong bagay? Matapos itong pag-isipan, nagpasya siyang subukan ng swerte. Isa lang namang lihim na aklat yon. Kung totoo ang impormasyon, madali niyang mapapalago ang 3 aklat araw-araw. Tinanggap niya ang kahilingan sa pakikipagpalitan. Ipinagbigay alam ng sistema kay Niayan na nakipagpalitan si Flying Stone ng isang item sa kanya. Tapos na ang kasunduan. Sinabihan siya ni Niayan na pumunta sa 22,385.21338.23329 at maghanap ng mga nahulog na shamans. Malapit ito sa kampo ng mga nahulog na shaman at kung magpa-practice siya ng maayos, makakakuha siya ng higit sa 1 dosenang mga aklat ng kasanayan sa pagtago bawat araw. Bago umalis, pinaalalahanan siya ni Niayan tungkol sa isa pang bagay. Maaaring magbigay din ng mga nahuhulog na shamans ng kasanayan sa paningin ng Night Owl. Kung makakuha siya ng mga dagdag na kopya, dapat niyang ipadala ang isa sa kanya. Mabilis na tumango si Flying Stone. Basta totoo ang impormasyon, nangakong ipapadala niya agad ang kasanayan kapag bumaba ito. Lumakad si Niayan papunta sa circle ng teleportasyon. Ngayon na nakuha na niya ang stealth, oras na para sa susunod na hakbang, pagbubukas ng mga nakatagong kahon. Nakarating na siya sa Tracktown. Natutunan niya ang kasanayan na kumikilos ng hindi napapansin. Pinapayagan siya nitong pumasok sa estado ng pagtatago, kaya siyang mas mahirap madama. Gayunpaman, mas mataas ang antas ng kalaban, mas madali nilang mararamdaman siya. Pinaganya niya ito. Tumakbo siya sa mga kalye. Walang nakapansin sa kanya. Lumabas siya sa syudad at diretso pumunta sa kagubatan. Sa di nagtagal, narating niya ang zone ng mga wildcat. May isang wildcat na may isang mata sa level 4, kasama ang ilang level 2 na pusa na naglilibot sa paligid. Nakaupo ang kahon ng yaman sa sanga ng puno. Sa paniniwala, ang mga kahon ng yaman ay may ranggo mula puti, pilak, ginto, madilim na ginto, hanggang sa legendary. Mas mataas ang ranggo, mas maganda ang mga laman nito. Ang mga item sa loob ng bawat kahon ay nakatakda na.
Kapag may nakakuha nito, mawawala na ang kahon magpakailan pa man. At gaya ng naaalala niya, nandoon pa rin ang nakatagong pilak na kahon sa Wildcat Zone. Wala pang nakakaagaw nito. Kahit na technically nasa level 5 Wildcat Zone ito, wala talagang pagkakataon ng isang level 0 na tulad niya na makipaglaban dito. Pero may isang bentahe. Kahit mamatay siya, hindi siya mawawala ng karanasan o kagamitan. Muling pinaganya niya ang lihim. Pagkatapos, tumakbo siya ng mabilis. Ang kasalukuyang pagtago niya ay tatagal lamang ng 2 minuto at ang pagbukas ng kahon ay nangangailangan din ng oras kaya kailangan niyang kumilos ng mabilis. Pero bigla, nakaramdam ng something ang isang ligaw na pusa at umatake sa kanya. Hindi siya pwedeng lumapit ng masyadong malapit sa kanila. Kung gagawin niya yon, agad siyang matutuklasan nila. Mabilis siyang gumulong palayo, halos hindi tinamaan ng atake. Pagkatapos ay maayos siyang bumaba sa lupa. Nang walang saglit na pag-aaksaya, tumalon siya papunta sa sanga at binuksan ang kahon. Pinilit niyang manatiling kalmado dahil maaaring mabali ang kanyang pagtago sa anumang sandali. Dahan-daang bumukas ang kahon. Lumipas ang 27 segundo. Sa wakas, nabuksan na ito. Niyayan ay huminga ng bahagya ng may ginhawa. Ito ang unang hakbang sa kanyang perpektong landas sa pag-level up. Sa loob ng kahon ay isang aklat ng kasanayan, Vital Strike, isang makapangyarihang kasanayan na tumatarget sa mahahalagang puntos ng kalaban, nagdadagdag ng nakamamatay na pinsala. Ang epekto ng kasanayan ay simple ngunit mapanganib. Kapag tumama sa isang mahalagang bahagi, nagdudulot ito ng 150% na pinsala. Cooldown, 30 segundo. Ngunit, ang kasanayan ay limitado lamang sa 3 klase, magnanakaw, mandirigma, at paladin. Pinatunayan niya na ang laman ng kahon ay talagang Vital Strike. Isa itong pangunahing kasanayan ng kawatan na maaaring matutunan kahit sa Antas Zero. Sa kasanayang ito, bababa ng kalahati ang hirap sa pag-level sa simula ng laro. Natutunan niya ang Vital Strike. Pagkatapos, natapos ang epekto ng pag-iwas. Tumalon siya mula sa sanga. Bumati siya sa mga ligaw na pusa at pasasalamat pa nga sa pag-iingat nila sa kahon ng yaman para sa kanya. Sa ganitong paniniwala, ang mamatay ng normal ay nangangahulugang mawala ng karanasan at kagamitan. Pero nasa Antas Zero pa siya ngayon, suot lamang ang pangkalahatang panimulang set. Kaya kahit mamatay siya, hindi ito masyadong makakaapekto sa kanya. Nabatid siya ng sistema na siya ay pumanaw na. Iniwan niya ang isang pares ng mga beginner standard na gauntlets. Pagkatapos noon, na-teleport siya pabalik sa pinakamalapit na bayan. Tumawa siya at nagsabing ang libreng mabilisang pagpapadala pabalik sa bayan ay talagang maginhawa. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa ikalawang hakbang ng kanyang plano sa pagpapataas ng antas. Tumakbo siya sa buong bayan. Ang ikalawang hakbang ng kanyang plano ay nangangailangan ng 20 tanso na barya, ngunit bawat bagong account ay nagsisimula lamang sa 10 tanso na barya kaya kailangan muna niyang kumita ng pera. Kung tama ang kanyang alaala, may nakatagong sunod-sunod na misyon na maaari niyang i-activate dito. Una niyang nakilala si Manga Suklaus at tinanggap ang isang misyon na mangolekta ng 20 ulo ng malaking pilak na daga. Pagkatapos, nakipagkita siya kay Mang Uukol Enda at tinanggap ang isa pang misyon na pumatay ng 50 pilak na kulay abo na dambuhalang daga. Pagkatapos niyon, pumunta siya sa parmasyutiko na si Or. Si Or ay nakarinig na mula kina Klaus at Enda na may isang binatang lalaki na tumanggap ng kanilang mga misyon at dahil kailangan din niya ng ilang gamot na materyales, tinanong niya si Yan kung handa siyang kunin ang mga ito para sa kanya. Sa sandaling iyon, na-activate ang nakatagong misyon. Alam niya na ang lihim na ito ay maaaring mabuksan lamang kung sabay na tinanggap ang unang 2 misyon at ito ay isang bagay na halos walang nakakaalam. Tinanggap niya ang nakatagong misyon na kolektahin ang 21 buntot ng pilak na kulay abo na dambuhalang daga. Pagkatapos ay pumasok siya sa gubat. Pagkatapos ay nakatagpo siya ng isang antas uno na pilak na kulay abo na dambuhalang daga na may 53 sa 53 HP. Inilunsad niya ng Vital Strike. Diretsong tumama sa mahina nitong bahagi, kritikal na suntok. Biglang napatay ang daga. Nakakuha siya ng isang bungo ng isang silver gray giant rat at isang buntot. At sa kanyang gulat, naglabas pa ito ng isang piraso ng kagamitan. Ito ay isang pares ng matibay na leather na panakong pang mga binti, puting kalidad na kagamitan, Antas Zero, dagdag na depensa na 4, timbang na 3 libra. Gayunpaman, maaari lamang itong gamitin ng mga mandirigma mula sa kahit anong paksayon. Kaya kung ilalagay niya ang mga leg guard sa palengke ng mga oksayon, maaari itong may benta ng hindi bababa sa 7 tanso na barya. Mas maraming malaking daga na kulay pilak na abo ang bumulusok papunta sa kanya. Hindi nagpanik si Yan. Muling binuksan niya ang Vital Strike ng paulit-ulit. Bawat suntok agad na natatapos ang isang monster. Nakipaglaban si Yan ng may buong konsentrasyon. Makalipas ang isang oras, natapos niya ang misyon mula kina Hunter Klaus, Farmer Enda, at Pharmacist Or. Kumita siya ng 34 na tanso at 3 pangunahing instant recovery potion. Higit pa sa kanyang inaasahan ng mga gantimpala mula sa nakatagong misyon. Hindi niya inaasahang magbibigay ito ng mga instant recovery potion. Inilista niya ang matitibay na leather leg guard sa auction house. Pagkatapos niyon, plano niyang pumunta sa tindahan ng armas. Tinanong siya ng tindero kung may kailangan siya. Ibinubunyi niyang sinabing ang mga armas sa kanyang tindahan ang pinakamaganda sa buong kanlurang pampataniman.
Sinabi niya na gusto niya ng isang crossbow na magagamit sa antas 0, may plus 3 na atake o higit pa, sakop na 12 o higit pa, at nagkakahalaga ng mas mababa sa 40 na tanso na barya. Ipinakita sa kanya ng tindero ang isang maliit na crossbow na may mabilis na pagputok, may triple shot effect at plus 5 attack. Bagamat ang pangunahing bilis ng pagputok ay 7 lamang, ang epekto ng mabilisang pagputok ay nagtulak sa aktwal na bilis ng 15. Ang sakop nito ay 30 yarda, at ang presyo ay eksaktong 35 cover na barya. Tinanong ng tindero si Yan kung ano ang palagay niya dito. Binili niya nito. Kasama rin ito ang 9 na kaong ng mas mababang kalidad ng mga palaso na may 1,000 palaso sa bawat kahon. Pagkatapos ng pagbili, natira sa kanya ang 44 na tanso. Bumili siya ng isang maliit na mabilis na baril na crossbow at 9 na quiver ng mababang kalidad ng mga sibat ng crossbow. Masaya ang tindero sa pagbili. Sinabihan niya siya na bumalik muli at binati siyang ligtas na paglalakbay. Ngayon, siya ay papunta na sa zona ng mga bison na halimaw. Sa conviction, ang pagsupil sa antas ay ganap. Bawat 5 antas ay malaking agwat sa lakas. Ang mga bison na monster ay nasa antas 8. Sa kasalukuyan, kahit ang nangungunang manlalaro sa talaan ay hindi makakaharap sa kanila, lalo na ang leader ng bison na mas malakas pa. Bawat leader na halimaw sa conviction ay itinuturing na bihirang halimaw. Ngunit dahil siya ay bumalik sa pamamagitan ng muling pagkabuhay, may buong tiwala si Yan. Kahit na nasa antas 0 siya, naniniwala siyang kaya niyang patayin ang leader ng bison sa kabila ng agwat ng antas. Sa zone ng mga monster na bison, lumapag si Yan sa gilid ng bangin. Ang mga koordinato ay 5, 6, 7.6, 2, 8.1, 2. Kung tama ang kanyang naaalala, nasa tamang lugar na ito. Nahanap niya ang lugar. Sa ibaba niya, tumatakbo ang mga bison sa malawak na mga bukirin. Nandoon din ang bison leader na nasa antas 8. Ipinapakita ng bar ng kalusugan nito na 300/300. Ito ang monster na leader ng bison zone at ang layo nila ay sakto sa saklaw ng kanyang crossbow. Ang monster na grade leader ay nakatayo ng eksaktong kung saan niya gustong nakatayo. Ang maliit na mabilis na baril na crossbow ay may 5 atake, 8 bilis ng pagputok, 30 saklaw, at may kasamang triple shot na epekto. Binaril niya at 3 pana ang tinutok sa leader ng bison. 2 ang napalampas at 1 pana ang tumama sa mahalagang bahagi, nagdulot ng -1 damage. Ang kalusugan nito ay bumaba sa 299 mula sa 300. Napakalaki ng agwat ng antas ni Nayan at ng leader ng bison. Kahit natamaan siya, 1 lang ang damage na naibibigay niya. Pero hindi yun mahalaga. Dala niya ang 9,000 pana ng Balango. Plano niyang durugin ito hanggang sa mamatay. Muling siyang bumato. Muling 2 pana ang napalampas at 1 pana ang tumama sa isang mahalagang bahagi, nagdulot ng -1 pinsala. Bumaba ang kanyang buhay sa 298 mula sa 300, naging galit ang leader ng bison. Tumakbo ito papunta sa kanya. Maingat na sinabi niya na sumuko na ito. Sa huli, ito ay isang bug na lugar sa terrain na maraming beses pang makukumpirma sa hinaharap. Bumagsak na naman siya ng mga pana. Parehong resulta, 2 pana ang nabigo at 1 pana ang tumama sa mahalagang bahagi, nagdulot ng -1 pinsala. Inulit-ulit niya ang prosesong ito ng walang bilang. Kahit matapos ang lahat, may 8,063 pa rin siyang mga palaso. Pagkatapos ay unti-unting bumaba ito sa 5,016. Makalipas ang 3 oras, halos ubos na ang health bar ng leader ng bison. Sa ngayon, halos 4,000 pana na ang nagamit niyan pero hindi pa rin bumabagsak ang halimaw. Malakas na umungal ang leader ng bison. Ulit, pumutok si Yan. Tulad ng dati, 2 palaso ang hindi tumama at 1 palaso ang tumama sa isang mahalagang bahagi, nagdulot ng -1 pinsala. At sa huling putok, tuluyang bumagsak ito. Bumaba si Yan mula sa bangin. Sininabi siya ng sistema na napatay niya ang leader ng bison. Dahil sa malaking agwat ng antas, nakatanggap siya ng 1,800% na bonus at nakakuha ng 8,270 na puntos ng karanasan. Tumaas ang kanyang antas at naabot niya ang antas 2. Ang pagpatay sa mga halimaw na mas mataas sa kanyang antas ay tunay na nagbigay ng napakalaking karanasan. Nagbigay ito sa kanya ng pagkakataong direktang umakyat sa antas 2. Sinuri niya ang mga pinamimigay. Nakuha niya ang isang kalasag na may grade na bronze. Maliban dyan, nakakuha rin siya ng 5 dagdag na tanso at 1 dagdag na horn dagger. Ang kagamitan at paninindigan ay nahahati sa puti, bronze, pilak, ginto, at legendary na mga antas. Dahil ang mga bihirang halimaw tulad ng leader, sub-elite, elite, at lord ay sobrang kakaunti, isang sa bawat 1,000 pamatay lang ang naglalabas ng kagamitan na may mga katangian. Ibig sabihin, bawat isang piraso ay mahalaga. Ang mga armas na may bronzeng na grado ay lalong kapaki-pakinabang. May humigit kumulang 20% na mas mataas na atake kaysa sa karaniwang armas at may karagdagan pang katangian. Naalala niya na ang leader ng bison ay dapat magbigay ng kagamitan sa antas 5. Pero kahit pa, ang bronze na kutsilyo na nakuha niya ay mabebenta pa rin ng hindi bababa sa 3 pilak na barya. Pero bago niya ito ibenta, kailangan muna niyang tuklasin ito upang makita ang eksaktong mga katangian nito. Sa pagkakataong yun, ipinabatid siya ng sistema na naibenta na ang kanyang matibay na leather na pananggalang sa paa. Nakakuha siya ng dagdag na 8 tanso na barya.
Sa parehong oras, nakipag-ugnayan si Flying Stone sa kanya. Masayang sinabi ni Flying Stone na pumunta siya sa mga koordinatang binanggit niyan at epektibo ito. Nakapag-ipon na siya ng 2 aklat ng kasanayan sa pagtago at doble na ang bilis niya sa pag-level up dahil doon. Dahil sa tuklas na iyon, naramdaman ni Flying Stone na nalugi si Yan. Sa kabila nito, 1 aklat lang ang ibinigay niya pero ang impormasyong nakuha niya ay mas mahalaga pa. Sinabihan siya niya na huwag gawing malaking bagay. Hinintay lang niya na kung bumaba ang perception skill ng Night Owl, ipapadala niya ito sa kanya. Nangako si Flying Stone na agad niya itong ipapadala kapag nakita, pero interesado pa rin siya. Paano nalaman niya ng tungkol sa lugar na iyon ng grinding noong level 0 pa lang siya kanina? Basta't sinabi niya na naglaro siya ng ibang account noon, binura ito, at muling nag-umpisa bilang isang magnanakaw, agad siyang naniwala si Flying Stone. Akala niya pa nga na ang dating karakter niya ay isang mataas na antas na eksperto, marahil isang taong minsang nasa tuktok ng leaderboard. Pagkatapos ay nagtanong si Flying Stone ng isa pang tanong. Nakalampasan na ba niya ng Fallen Shaman Camp Dungeon gamit ang kanyang dating account? Sinubukan na nilang patakbuhin ito ng ilang beses sa nakalipas na mga araw, ngunit bawat subok ay nagtapos sa kanilang tuluyang pagkawasak. Halos nilang nawala ang lahat ng kanilang kagamitan at karanasan. Maingat na sumagot siya na maibibigay niya ang isang kumpletong gabay sa estratehiya. Ang presyo, 2 pilak na barya, hindi na pag-uusapan. Nagulat si Flying Stone. Hindi siya makapaniwala na may buong gabay sa estratehiya para sa dungeon. Pero nagtitiwala siya kay Yan. Sinabihan niya itong maghintay habang nilalakad niya upang kausapin ang kanilang kapitan at itinala niya ang presyo ng 2 pilak na barya. Pagkatapos magwakas ang tawag, bumaling si Yan pabalik sa balisong. Panahon na para tukuyin ito. Bumalik ang ating binata sa Tracktown. Diretso siyang pumunta sa Tagasuri. Tumingin sa kanya ang elf taga-suri at agad na nagtatanong kung anong bagay ang nais niyang suriin. Sinabi niya na itim ay isang tibak. Sinabi niya sa kanya na ang bayad sa pagkakakilanlan ay 10 tanso. Medyo nagulat si Yan. Karaniwan, ang bayad sa pagkakakilanlan ng NPC at ang paghatol ay humigit kumulang 5% ng presyo ng pag-recycle ng item. Gayunpaman, ipinasa niya ang 10 tanso na coins. Ginamit ng taga-suri ang kanyang kasanayan. Ilang sandali ang lumipas, lumitaw ang mga katangian ng sandata. Isa itong bronzeng kalidad na sibat na kutsilyo, antas 0, na may mga sumusunod na estadistika, plus 18 puntos de attack, mas 5. Peso de fuerza, 1 libra. Magagamit lamang ito ng mga magnanakaw, ngunit pwedeng gamitin ng kahit anong grupo. Nabang surprise pa siyan. Isinasaalang-alang ang mga pangunahing estadistika nito, halos 10 puntos ng atake ang lamang nito kumpara sa karaniwang kutsilyo. Ang agwat na iyon ay sapat na upang ilagay siya sa halos hindi matitinag na posisyon sa simula ng laro. Ngayon ay mayroon ng sandata siya na kailangan niya. Natutunan na rin niya ang Vital Strike at Stealth, ngunit may kulang pa rin sa kanya, ang kakayahang makipaglaban ng matagal. Bilang isang magnanakaw, karaniwang pinipili ng mga manlalaro na gusto ng mas mahusay na pagtitiis sa laban ng pagitan ng kasanayan sa Parmasya o Bandage. Ang mga health potion at elixir ay napakakapakipakinabang dahil mabilis nilang maibabalik ang lakas sa laban, ngunit sobrang mahal din nila. Ngunit para kay Yan na muling ipinanganak, hindi problema ang kumita ng pera, palaging pwedeng bilhin ng mga potion sa huli. Dahil dito, mas angkop sa kanya ang matutunan ng kasanayan sa panggagamot gamit ang bandage. Sa isang batika, bumili siya ng 2 pangunahing potion para sa paghinga sa ilalim ng tubig. Pagkatapos, binigyang prioridad niya ang pag-aaral ng kasanayan sa panggagamot gamit ang benda. Sa Rando Lake, dumaan si Yan sa ilang mga manlalarong nakikipaglaban sa mga kalaban sa paligid. Sa kalikasan, palaging nagkakaroon ng alitan sa pagitan ng mga manlalaro. Ang mga katulad ng pagpatay ng kalaban para makuha ang gantimpala ay madalas magdulot ng away, kaya nag-ingat siya. Upang makatawid, kailangan niyang dumaan. Baryo ng mangingisda bago pumasok sa Rando Lake. Karaniwang nangangailangan ng hindi bababa sa 1,000 manlalaro ang paglilinis sa lugar na iyon. Sa kasalukuyan, ang tanging paraan niya para makalusot ay sa pamamagitan ng pagtatago. Biglang lumitaw ang isang anunsyo mula sa sistema. Inanunsyo ng Victorious Return Guild na lilinisin nila ang lugar sa loob ng 3 minuto. Lahat ng manlalaro sa paligid ng Fisherman Village ay pinapauwi ng kusang loob. Parang noong nakaraang buhay niya, mapagmataas at mapang-api pa rin sila, umaasa sa kanilang lakas para manakot ng mga solo na manlalaro. Noong panahong iyon, ilang buwan pang hinabol siya nila. Pero sa pagkakataong ito, planong ayusin niya ng dahan-dahan ang utang na iyon. Inilagay niya ang stealth, nakalusot siya sa mga halimaw nang hindi napapansin. Sa huli, natapos ang epekto ng kanyang stealth. Sa eksaktong sandaling iyon, isang bola ng apoy ang tinamaan siya. Inatake siya ni player Purple Fire. Ipinaalam ng sistema na maaari na niyang gamitin ang lehitimong depensa sa loob ng 5 minuto. Si Purple Fire ay isang mage na elemental na may antas 3. Malumanay niyang sinabi kay Yan na hindi pinapayagan ng mga solo player dito at utos siyang umalis. Pero dahil mag-isa lang ang kalaban, hindi imposible ang makipaglaban sa kanya. Kapag nakikipaglaban sa isang mage, may 2 pagpipilian lamang. Kahit na agad nalapitan o tumakbo palayo, hindi iyon ang estilo ni Yan. Ang oras ng pagbuga ng apoy ay mga 2 segundo, sapat na upang makalapit siya.
Tumakbo si Yan pasulong. Ang kanyang balisong ay tumama kay Purple Fire sa dibdib, 23 na pinsala. Nadapa si Purple Fire pabalik. Galit niyang sinabi na ang magnanakaw na ito ay may hanggaring mamatay. Ang buong lugar ay sakop na ng guild ng tagumpay na bumalik. Pagkatapos ay naglabas siya ng marahas na singsing ng apoy. Si Yan ay nagtamo ng -39 na pinsala. Walang pag-aatubili, uminom si Yan ng isang pangunahing inuming pang-ikling paggaling. Pagkatapos ay mahinahon niyang sinabi kay Purple Fire na huwag akalain na makakatakas siya matapos payagan ng isang kawatan na makalapit. Muling umatake, -36 na pinsala. Agad na bumawi si Purple Fire, sinunggaban ang kanyang tungkod na may apoy. Hinusgahan niya si Yan dahil isa lamang siyang magnanakaw na antas dalawa. Nagtawa siya ng mapanlait at sinabi sa kanya na pag-isipan ang ginawa niya pagbalik niya sa bayan. Matapos tanggapin ang napakaraming atake niya, hindi na dapat maraming buhay si Yan. Tinatayang ni Purple Fire na may 20 HP na lang siya natitira. Samantala, mayroon pa siyang 51 HP na nangangahulog ang isang fireball na lang ang kailangan para tapusin ang laban na ito. Nais niyang ipakita kay Yan ang mga kahihinatnan ng pagtangkang sumalungat sa Victorious Return Guild. Nagsimula siyang maghanda ng panibagong fireball habang papalapit si Yan ng diretso sa kanya. Pinalakas niya ang hawak niya sa kutsilyo. Pagkatapos ay pinakawalan niya ang Vital Strike. Napatigil si Purple Fire sa hindi paniniwala. Paano nangyari ito? Isang antas lang na magnanakaw si Yan pero buhay pa rin siya matapos tanggapin ang kanyang fireball. Nagtataka siya kung gaano karami ang natitirang buhay ni Yan. Pagkatapos, biglang pumasok sa isip niya ang sagot. Siguro isang instant na panlunas sa pagbawi ang gamit niya. Pero nagdulot iyon ng isa pang tanong. Si Yan ay isang solo na magnanakaw na nasa antas 2 lang. Kaya saan niya nakuha ang pera para bumili ng mga potion? Maingat na sinabi niya na maaari niyang pag-isipan ang mga tanong na iyon pagkatapos niyang makabalik sa bayan. Nawala si Purple Fire sa isang kisap mata. Bumagsak ang kanyang tungkod sa lupa. Pinulot ito ni Yan. Ito ay isang antas 0 na bronze na tungkod. Ayon sa kanyang tansya, maaari itong ibenta sa halos 10 tanso. Gayunpaman, alam niya na may iba pang nangyayari. Malamang na darating na ang mga manlalaro mula sa Victorious Return Guild, kaya kailangan niyang umalis agad. At tama nga siya. Muling lumitaw sila agad pagkatapos noon, nakaalerto na. May mga kalaban sa malapit sa lawa at kamakailan lang doon pumanaw si Purple Fire. Agad na nagmungkahi ang isa sa kanila na habulin ang salarin. Nakita nila si Yan. Isang manlalaro ang tumalon pasulong. Sinigaw niya na hindi magiging madali ang pagtakas. Inikat niya ang kanyang espada at ginamit ang kasanayan, isang pihit na espada. Ngunit sa kanyang pagkabigla, napakabilis ni Yan at nakaiwas ito. Habang tumatakbo, uminom siya ng potion na nagbibigay daan sa paglangoy sa ilalim ng tubig. Mabilis na naintindihan ng tagahabol kung ano ang kanyang balak gawin. Nais niya na tumalon sa tubig at makalayo. Sumigaw siya sa mga kasamahan niya na itigil siya. Isa sa kanila ang gumamit ng Flame Slash. Isa pa ang nag-activate ng charge. Nagkaisa sila sa kanilang mga atake. Halos siyang tinamaan pero biglang bumilis siya at tumalon diretso sa lawa. Agad na huminto ang tagapaghabol. Wala sa kanila ang mga potion panghinga sa ilalim ng tubig. Di nagtagal, dumating pa ang mas maraming kasapi at nagtatanong kung saan nawala ang salarin. Ipinaliwanag nila na nabigo silang mahuli ito dahil tumalon ito sa lawa at nakatakas. Isa sa kanila ang humula na muling nag-respawn na si Purple Fire. Inutusan niya ang isang tao na itanong kay Purple Fire ang pangalan ng magnanakaw. Sandali lang, nagbalik sila at iniulat na ang pangalan ng magnanakaw ay Nian. Ngayon na naalala na niya ang pangalan, plano niyang hulihin siya sa susunod. Samantala, si Yan ay nasa ilalim na ng tubig. Nabunutan siya ng hininga nang sa wakas makaalis sa grupong iyon mula sa guild ng tagumpay na pagbabalik. Pagkatapos ay nakita niya ang kaong mayaman na matagal na niyang hinahanap. Binuksan niya ito. Nasa loob ang pearl ng pambabato ng tubig ng fishman. Ito ay isang espesyal na bagay na may kasamang kasanayan na paghinga sa ilalim ng tubig. Kapag na-activate, pinapayagan ito ang gumagamit na huminga sa ilalim ng tubig ng 30 minuto na may 12 oras na cooldown. Hindi ito isang bihirang bagay, pero sa ngayon niyan, sobrang gamit nito. Biglang may tinusok na tridente papunta sa kanya. Agad na naisip niya na hindi siya magiging kalaban ng fishman sa ilalim ng tubig. Nabalitaan na ng fishman ang nangyayari. At bigla, sumabog ang nayo ng tribo ng mangingisda mula sa kawalan. Biglang umatras ang mga fishman na humahabol kay Yan at nagtungo sa pagsabog. Ngumiti si Yan. Ang Victorious Return Guild ay hindi sinasadyang nakatulong sa kanya. Ang kanilang pag-atake ay nag-alis sa lahat ng fishman, kaya ligtas ang paligid niya. Nagpatuloy siya sa paggalugad sa ilalim ng tubig at sa huli ay natuklasan ang Heart Island. Nagpasya siyang lumutang. Nang lumabas siya sa tubig, nakita niya ang isang tao malapit sa baybayin. Agad na nakilala ni Yan siya. Ito si Yao Yao. Kasama siya sa kanyang holy mage na koponan noong nakaraang buhay niya. Hindi niya inaasahang makikita siya dito pagkatapos siyang muling ipanganak. Noong mga panahong iyon, maraming nangyari sa pagitan nila. Ngayon ay hindi niya maiwasang magtaka kung ang pagkikita nilang ito ay tadhana. Nagulat si Yao Yao nang makita siyang lumabas mula sa tubig. Sa una, nag-alala siya. 3 halimaw ang humabol sa kanya at natakot siyang baka rin siyang atakihin ni Yan. Pero sa halip, mabilis na umatake si Yan at ginamit ang Vital Strike sa isa sa mga halimaw.
Agad na sumunod si Yao Yao sa Holy Judgment. Nagtulungan silang dalawa. Di nagtagal, natalo ang mga halimaw. Nagpasalamat siya sa tulong niya. Sabi niya na wala iyon at ipinakilala ang sarili. Nang marinig niya ang pangalan niya, napaatras siya sandali. Nagtataka siya kung siya nga ba ang yan na kilala niya. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang sarili bilang si Chocho. Dahil sa pagtulong niya, iminungkahi niyang magdagdagan bilang magkaibigan upang maibalik niya ang kabutihan niya sa huli. Tinatanggap niya ito at inad siya. Tinanong niya kung ano ang ginagawa niya sa Lake Heart Island. Akala niya ay nag-iigib siya ng quest. Ipinaliwanag niya na kailangan niyang manghuli ng mga water spider para makakuha ng mga water sack. Sagot niya na nag-farm din siya ng mga water spider pero kailangan niya ng magandang seda para sa kanyang quest. Iminungkahi niya na magtulungan na lang silang mag-grind ng sabay. Sumang-ayon agad siya. Sa katunayan, binigyan pa niya siya ng ilang pino na seda na nakuha niya mula sa mga water spider na pinatay niya kanina. Sinabi ng sistema kay Yan na nakipagpalitan siya ng 12 bagay kay Chocho. Alam niya nga mga iyon ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 36 na copper pero hindi pinapahalagahan ni Chocho ang pera. Pakiramdam niya na ang karanasan na nawala niya matapos siyang mamatay kanina ay mas mahalaga kaysa sa 36 na tanso na barya. Bukod pa rito, wala naman siyang quest na nangangailangan ng pinong seda, kaya walang silbi ang pagtatago nito. Si Yan ay tinanggap ng may pasasalamat sa mga gamit. Biglang lumitaw ang leader ng tubig na gagamba. Ipinaalam ng sistema na nakabuo na sila ng grupo. Sumugod si Yan at ginamit ang Vital Strike. Sinamahan siya ni Chocho gamit ang banal na paghuhukom. Magkasama nilang binawasan ng 70 ang pinsala. Lumiko ang halimaw at umatake sa kanya. Sumigaw si Yan na tumalon siya. Kukunin niya ang atensyon ng halimaw, binibigyan siya ng pagkakataong umatake ng ligtas. Pinaputukan niya ng gagamba gamit ang kanyang crossbow. Sumunod si Chocho sa kanyang plano at tinawag ang banal na hatol at banal na pagsabog. Isang -70 na pinsala ang lumitaw. Matapos ang isang maikling laban, matagumpay nilang natalo ang leader ng tubig na gagamba. Sa loob-loob, nakaramdam siya ng kakaiba. Ang kanilang koordinasyon ay naging sobrang ganda. Kahit isang makapangyarihang leader na halimaw ay biglang naging madali lang harapin. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakaranas siya ng ganito. Bukod pa rito, malinaw na ito ang kanilang unang pagkikita, ngunit ang kanilang pagtutulungan ay pakiramdam natural na para bang matagal na silang nagsasama sa laban. Napansin niya na nakatitig siya sa kanya. Tinanong niya kung anong problema. Mabilis niyang sinabi na wala iyon, pagkatapos ay aminin na kahanga-hanga ang kanyang mga kakayahan. Dahil dyan, naiintriga siya kung bakit may isang katulad niya na nagkakarga ng mga monster mag-isa. Sagot niya na sanay siyang mag-isa. Dahil mag-isa siya, inalok niya siya. Ang grupo niya ay kasalukuyang naghahanda ng paraan para sa Trent Forest sa Tracktown, at tinanong niya kung gusto niyang sumama sa kanila. Tinanong niyan si Chocho kung ilan ang Shield Warriors ng kanilang grupo, pati na rin ang kanilang depensa at puntos ng kalusugan. Ang Trent Forest ay isang dungeon na antas 3, at ang boss na Trent King ay isang sub-elite na halimaw. Kung hindi sapat ang depensa ng kanilang mga Shield Warrior, halos imposibleng malinis ang dungeon. Sagot niya na mayroon silang 2 Shield Warrior, bawat isa ay may 53 na depensa at 230 na puntos ng kalusugan. Tumango si Yan at sinabi na malapit na, pero delikado pa rin. May 2% na pagkakataon ng Trent King na makagawa ng critical hit, at kung ang depensa ng Shield Warrior ay hindi man lang 60 puntos, madali silang mapapatay sa isang suntok lang. Bukod pa dyan, kailangang perpektong makasabay ang pagpapagaling ng pari. Nabigla si Chocho nang marinig na maaaring makapag-crit ang Trent King. Hindi pa niya naririnig na may nagsabi niya noon. Nagtataka, tinanong niya si Yan kung paano niya nalaman ang ganitong bagay. Pero ang kanilang koponan ay naghahanda na sa dungeon ng ilang araw, kaya hindi sila basta-basta susuko sa kalagitnaan. Upang mapataas ang kanilang depensa sa 60 puntos, kakailanganin nila ng hindi bababa sa isang piraso ng bronzeng panangga na napakahirap makuha. Sinabi niya na may isa pang paraan. Tinanong niya kung ano yon. Sagot niya ng mahinahon na simple lang ang solusyon. Pahintulutan siyang pamunuan ng kanyang koponan. Inamin ni Chocho na nagtitiwala siya sa kanyang lakas, ngunit maaaring hindi madaling kumbinsihin ang natitirang bahagi ng koponan. Gayunpaman, nangako siyang susubukan niya ang kanyang makakaya. Pagkatapos yun, nagpa siya na tingnan kung ano ang ibinaba ng boss. Nang lumabas ang gamit, tinulungan ni Chocho na suriin ito. Nagulat siya na natutunan na niya ang kasanayan sa pagsusuri. Ang bagay ay naging magagandang guwantes na gawa sa sutla, antas na tanso, pwedeng gamitin mula sa antas 0. May +2 depensa, +3 mahika, at 1 libra ang timbang. Pwede itong gamitin ng mga mangkukulam mula sa kahit anong grupo. Malinaw na isang perpektong gamit ito para sa kanya kaya binigay niyan ito sa kanya. Nagtaka siya at nagtanong, paano naman siya, ipinakita niya ang mga bagay na kanyang taglay. Isa ay isang piraso ng bihirang pinong sutla na ibinaba ng boss, at ang isa naman ay isang aklat ng kakayahan sa pagnanakaw na tinatawag na assassinate. Sinabi niya sa kanya na kukunin niya lang ang 2 iyon. Ngumiti siya at sinabi na patas lang iyon. Sa huli, nakakuha pa rin siya ng maganda at malaking koleksyon, kaya masaya niyang tinanggap ang mga guwantes na gawa sa mamahaling seda.
Bigla, inanunsyo ng sistema na magsasara ang server sa loob ng 3 minuto at pinayuhan ang lahat ng manlalaro na mag-log out. Dahil magsasara na ang server, sinabi ni Chacha na magkikita ulit sila sa susunod na pagkakataon. Nagpaalam si Yan at nagwawag. Pagkatapos, nag-log off na rin siya. Sa ngayon, natapos na ang kanyang pag-akyat sa antas sa conviction. Bumalik sa realidad. Inalis ng ating binata ang helmet. Alas, umaga na ng ikalawang araw. Bagamat huminto ang kanyang pag-unlad sa paniniwala, alam niyang kailangan ding lumakas ang kanyang tunay na katawan. Tiyak na marami ng mga bodyguard si Kaohsiung sa hinaharap. Hindi pwedeng manatili siya na mahina at pasibo, kaya't lumabas siya at muntik ng mabangga ng truck. Bumagsak siya pabalik sa lupa. May isang malapit na tao ang mabilis na lumapit at nagtatanong kung ayos lang siya. Tumingin si Yan pataas. Ito si Z. Yo! Nagulat siya nang makita siya. Pero sa halip na batiin siya, agad siyang pinagsabihan dahil sa kanyang kapabayaan at itinuro na siya ay may sugat. Mabilis siyang tumakbo sa kanyang sasakyan upang kunin ang first aid kit. Siyaw ang kanyang katabi sa klase at siya rin ang taong pinagsisisihan niya ng higit sa lahat mula sa kanyang nakaraang buhay. Dahil sa kanyang mahinaong personalidad, hindi niya kailanman na ipahayag ang kanyang nararamdaman sa kanya. At sa huli, dahil siya ay konektado sa kanya, naging target siya ng Shoes Century Financial Group at sa huli ay nagkaroon ng matinding sakit sa pag-iisip. Binunutan niya ang sugat niya habang binubulyawan siya, sinasabing tumigil na siya sa pagiging pabaya lagi. Lumapit siya ng sobrang lapit at nang tiningnan niya siya, biglang namula ang mukha niya. Nabahala, tinanong niya kung nakikinig ba talaga siya sa sinasabi niya. Sagot niya na naririnig niya siya, pero sa loob-loob niya, pareho pa rin ang iniisip niya noon. Sobrang cute pa rin niya. Lumayo siya at sinabi na walang sino man ang gustong mag-alala sa pag-aalaga sa kanya kahit kailan. Pagkatapos ay nagpaalam siya at umalis. Habang nagmamaneho siya palayo, naisip niya kung talaga bang siya siya na nakilala niya sa laro. Pero isang bagay ang sigurado, nagbago siya ng kaunti. Ngayon ay mas kumpiyansa na siya, tulad ng taong nakilala niya sa laro. Samantala, masaya siya nang makita siyang muli, pero alam niya na sa huli, sisirain muli ng baliw na si Shu ang lahat sa buhay niya. Sa pagkakataong ito, planado niyang itayo ng maaga ang kanyang pundasyon. Sa pamamagitan lamang niya mababago ang kapalaran ng kanyang nakaraang buhay. Bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Tang Yao. Tinanong ni Tang Yao kung nasaan siya dahil walang balita tungkol sa kanya sa loob ng 2 araw. Sinabihan niya siya na magmadali at pumunta. Naramdaman niya ng ginhawa nang malaman na buhay pa si Tang Yao. Siya ang kanyang matalik na kaibigan. Sa kanyang nakaraang buhay, nang mahulog si Yan sa kailaliman, lihim na sinuportahan siya ni Tang Yao habang inilalagay ang kanyang sarili sa panganib na madiskubre ni Shu na nagpadali sa buhay ni Yan. Ngunit si Tang Yao ay may masamang ugali na mang-akit ng mga babae. Noong nakaraang buhay niya, nakipaglaban siya sa isang tao sa isang bar dahil sa selos. Sa kasamaang palad, lumabas na ang taong iyon ay isang malaking tao na may nakakatakot na kapangyarihan. Pinagbabaril si Tang Yao hanggang sa mamatay at itinapon sa isang madilim na eskinita. Pero sa buhay na ito, nangakong hindi na muling mangyayari yun ni Yan. Sa huli, nagkita rin sila. Inakbiti ni Yao si Yan sa balikat at natawa, sinabing nahuli na niya ang batang ito. Pagkatapos ay sinabi niya na sumabog na ang bagong laro na paninindigan sa buong lugar. Tinanong niya kung naglalaro si Yan nito. Sumagot siya na naabot niya na ang antas 2. Ngumiti si Yao at sinabing maganda na iyon. Pagkatapos ay hinailan niya si Yan papunta sa PK Bar at ipinagyabang na siya mismo ay isang level 3 arcane mage. Ang PK Bar ay parang isang gaming entertainment club kung saan pwedeng mag-login gamit ang sarili nilang mga karakter at maglaban-laban sa kompetisyong player killing. Pero hindi tulad ng totoong laro, hindi nakakaapekto ang mga laban na ito sa pag-unlad. Gayunpaman, dahil ito ay player killing pa rin, hindi maiwasan ang mga pusta. Karamihan sa mga taya ay kagamitan mula sa laro, minsan pera. At sobrang hilig ni Yao sa pagsusugal kahit na halos palagi siyang talo. Nakakita si Wei Kai kay Yao at agad na natawa, tinanong kung muli siyang darating para mag-donate ng pera. Tumawa si Yao at sinabing hindi pa rin nila alam kung sino ang magbabayad. Pagkatapos ay napansin ni Kai na nakatayo si Yan sa kanyang tabi. Ngumisi siya at tinanong kung hindi pa sapat ang suntok noong nakaraan para sa kanya. Pinunasan ni Yao ang balikat ni Yan at may kumpiyansang sinabi na hanggat kasama niya si Yan, hindi matapang ang mga iyon na gumawa ng kahit ano. Pumikit si Kai. Mukhang kakaiba ang kalmadong aura ni Yan ngayon. Nagtataka siya kung ano ang nangyari na biglang naging matapang ang lalaking ito. Sinabihan niya itong tumigil na sa pagsasayang ng oras at ituloy na ito. Naglagay siya ng taya na 200 kada round. Agad tinanggap ni Kai at isinusuot ang helmet. Nagsimula ang laban. Yao, isang level 3 na arcane mage laban kay Kai, isang level 3 na berserker. Agad na naisip niya na hindi magiging maganda ang kalalabasan. Ang isang berserker na may antas na 3 ay natutunan na ang charge na isang nakababahalang balita para sa isang arcane mage. Bukod pa rito, napaka-flat ng terrain. Kung walang mga hadlang, halos imposibleng makaiwas para sa isang mahina na mangkukulam. Sa palagay niyan, siguradong matatalo si Yao. Bigla siyang kinausap ng isang tao sa paligid at sinabing huwag nang manood pa, malinaw nang malulugi si Yao. Sa halip, inirekomenda niya kay Yan na makipaglaro sa kanya. Pumayag si Yan, ngunit para lamang sa isang round, at idinagdag niya na hindi siya interesado kung maliit lang ang pusta.
Naghilamos ang lalaki, halatang naiinis. Sinabihan niya siya na tigilan na ang kayabangan niya. Pagkatapos ay idineklara niyang tuturuan niya ito ng leksyon at ipinagyayabang na may 700 siyang dala. Kaya't mas mabuting maglaro na lang sila ng isang laban. Kaya't itinakda ang laban. Si Yan, isang wind thief na antas 2, laban kay Shifeng, isang ranger na antas 2. Pumasok sila sa labanan. Ito ay isang kagubatan ng kawayan. Nang magsimula ang laban, parehong nag-activate ng stealth ang dalawa. Ganito nga, pareho silang nawala. Tahimik na umakyat si Feng sa isang sanga ng kawayan. Sabi niya na sobrang arogante ni Yan kaya gagantihan niya ito. Pero kahit gaano siya mag-ingat, hindi niya mahanap kung nasaan nakatago ang batang iyon. Ang hindi niya alam ay na matagal nang naipredict niya na aakyat si Feng sa mataas na lugar. Sa 10 taon niyang karanasan bilang magnanakaw, ang pagtatago ng kanyang presensya ay matagal nang naging pangalawang kalikasan. Sa sumunod na sandali, lumitaw si Yan sa likod niya. Kumikislap ang kanyang balisong, tinusok ang tibak sa leeg ni Feng, agad binawasan ang kanyang HP mula 110 hanggang 70. Lubos na nagulat si Feng. Hindi niya alam kung kailan pumasok si Yan sa likod niya. Nangangatog sa takot, sinubukan niyang umatras at umatake, ngunit nakalayo na si Yan. Pagkatapos ay mahinahon niyang sinabi na tapos na ang laban. Inilabas niya ang Vital Strike at lumitaw ang damage na -70. Namatay si Feng sa laro. Lahat ng nasa paligid nila ay nagulat na tapos agad ang laban. Hindi makapaniwala si Feng na natalo siya ng ganun kabilis. Para kay Yan, ang pagwawagi sa isang baguhang ranger na nasa antas 2 ay mas parang pang-aapi kaysa isang totoong laban. Nakaupo si Feng doon na naguguluhan, sinusubukang intindihin kung ano ang nangyari. Si Yan ay nakagawa lamang ng ilang simpleng galaw, ngunit tinamaan niya ng perpekto ang mahahalagang puntos. Isang malinis na isang buhok na pagkatalo, hindi maiwasang magtaka kung kailan naging matapang si Yan. Sa huli, siya pa rin ang Yan na tahimik at niyayakap ang kanyang galit. Mahirap paniwalaan na ganitong klaseng manlalaro ang makakagawa ng ganitong galaw. Tumingin si Yan kay Yao at tinanong kung kamusta ang laban niya. Yao huminga at sinabi na natalo siya sa 2 round at 1,200 puntos. Nagsalita siya tungkol sa natutunan ni Kai na berserker skill na anti-magic aura na ganap na pumipigil sa kanyang arcane mage. Tinango niya ng ulo at sinabi, ang anti-magic aura ay nakakabawas lang ng kaunting magic damage, kaya hindi ito kasing nakakatakot ng inakala ni Yao. Basta maayos niyang naitama ang timing ng kanyang spell, madali lang makipaglaban sa isang berserker. Inamin ni Yao na napakababa ng kanyang timing. Lahat ng kanyang kakayahan ay nag-cool down at sa sandaling lumapit si Kai, agad siyang pinatay. Nagulat si Yao habang nakatitig sa kanya. Bigla na lang nalaman ng kaibigan niya ang tungkol sa laro. Tinanong niya si Yan kung saan niya natutunan lahat iyon. Sa halip na sumagot, simpleng pinakita ni Yan ang perang panalo niya sa harap niya. Napatitig si Yao sa kanya sa gulat. Isa sa mga kalapit na lalaki ay naiinis at tinanong kung bakit napakaangas ni Yan. Lumapit siya, planong saktan si Yan dahil sa pag-aangkin ng kanilang pera. Gusto niyang turuan siya ng leksyon, pero niyakap ni Yan ang kanyang kamay at itinulak siya ng diretso sa lupa. Sa nakaraang buhay, pinagsanay ni Yan ang kanyang katawan para sa mga ganitong sitwasyon para mapagtagumpayan si Shu. Napatitig si Yao nang hindi makapaniwala. Nagtataka siya kung kailan biglang naging ganito kalakas si Yan. Mabilis na naisip ni Feng na hindi na nila dapat pang magpasiklab kay Yan. Malinaw na hindi madaling kausapin ng lalaking ito. Napansin din ni Kai na may kakaibang nangyayari. Si Yan ay ganap na iba sa taong naaalala niya. May ilan sa kanilang mga kaibigan na halos sumabak na upang tumulong, ngunit pinigilan ni Kai sila. Kahit siya hindi makapaniwala na madaling natalo ni Yan ang isa sa mga tauhan niya. Sabi niya nakakalaro lang niya kay Feng isang round, pero honestly, medyo mahina yung lalaki. Ngumisi si Kai at inimbitahan siya na maglaro ng isang round sa kanya, ngunit sinabi niya na ayos lang siya dito, basta hindi masyadong maliit ang pusta. Ngumisi si Kai at nag-alok ng 1,000 bawat round, sinabing mayroon siyang 3,000 sa kabuuan. Nabigla si Yao. Si Kai ay isang berserker na level 3, habang si Yan ay isang wind thief na level 2 lang. Tahimik na itinaas ni Yan ang taya, 3,000 bawat round. Tumingin si Kai at nagsabi na ayos lang siya dyan. Sa huli, hindi niya pinaniniwalaan na kaya ng isang wind thief na nasa level 2 na baliktaran ng langit. Mabilis na hinawakan ni Yao si Yan at tinanong kung nawala na siya sa katinoan niya. May ganong kalaking pera pa ba siya? Sagot ni Yan ng tapat, hindi. Kaya wala nang magagawa si Yao kundi ipahiram ito sa kanya. Maging biro pa nga siya na kung magkamali man, handa siyang isugal ang buhay niya kasama nito. Di nagtagal, pumasok na sila sa laro. Nagsimula na ang laban, Yan laban kay Kai. Nandito sila sa isang malawak na bukirin, nakatayo ng harapan. Nilinggan si Yao nang makita niya ang teritoryo. Ang laban sa patag na lupa ay hindi maganda para sa mga magnanakaw na umaasa sa pagtatago. Kahit nag-alok si Kai na baguhin ang teritoryo kung sa tingin ni Yan ay hindi patas, tumango lang si Yan at sinabing hindi na kailangan. Pagkatapos ay pinaganya niya ang lihim na pagtago at nawala. Maingat na tumingin si Kai sa paligid, ngunit wala siyang ideya kung saan napunta si Yan. Alam niya na madaling mapapakita ng mga kumpol ng damo ang posisyon ng isang magnanakaw kaya kailangang humanap si Yan ng ibang paraan para maitago ang kanyang daan. Ang hangin. Biglang napansin ni Kai na humihina ang hangin sa paligid niya. Naging seryoso ang kanyang mukha.
Hindi magandang palatandaan ang mawalan ng takip sa kawatan ng ganito. Maingat niyang pinilipit ang kanyang espada sa paligid niya. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakita niya ang isang magnanakaw na gumamit ng lihim na paraan ng ganito kalakas ang kontrol. Ang damo na dapat sana ay nagpakita ng galaw niyan ay ginamit sa pagpapalito sa kanya. Biglang huminto ang hangin. Nanatili siya na nakatayo ng tahimik, naghihintay sa susunod na hangin. Sa pagbabalik ng hangin, iyon ang kanyang panahon na umatake. Inakala ni Kai na napakabagal ng kid sa pagtago upang maiwasan ang pagpapakita ng anumang kahinaan. Batay sa damo, naniniwala siyang nasa harap niya si Yan. Biglang bumuhos ang hangin sa kanyang tabi. Bago siya makapagsalita, isang matalim na suntok ang tumama sa likod ng kanyang leeg. Bumaba ang kanyang HP mula 165 hanggang 130. Lumingon si Kai at pinalipad ng mariin ang kanyang dambuhalang espada. Hindi makapaniwala ang gago na nakalusot sa likod niya ang bata. Agad niyang pinakawalan ang whirlwind slash. Pero alam na niya na may isang mahalagang bagay. Pagkatapos maglagay ng malaking espada at gumamit ng whirlwind slash, laging may isang segundong backswing na animation. Yung isang segundong iyon ang susi sa panalo. Pero itong tanga na ito, wala namang naitama. Nadapa siya. Sinamantala niya ng tamang timing at pinaga niya ang vital strike. Lahat ng nanonood ay nagulat sa pagkabigla. Lumabas ang bilang ng pinsala, -96. Ang HP ni Kai ay biglang bumaba sa 34 mula sa 165. Galit na galit, bumawi siya gamit ang apoy na saksak. Ang kanyang dambuhalang espada ay sumabog sa apoy habang umatake siya kay Yan, umuungal na pamatay. Sumigaw siyaw kay Yan na umiwas. Mabilis. Nasaksihan na niya ng paparating. Handa nang gamitin ni Kai ang flame slash para itulak siya pabalik at muling maibalik ang distansya. Pero bilang isang magnanakaw, kalamangan niya ang malapit na laban. Nasa magandang kalagayan pa rin ang kanyang health bar. Kahit natanggapin niya ang tamak, hindi niya pwedeng hayaan na mawala ang layo na ito. -56 na pinsala. Naging madilim ang mukha ni Kai. Talagang tinanggap niya ang kanyang kasanayan, nagmura siya at tinawag siyang mayabang. Agad siyang sumugod at sinundan ng isang sipa, muling tumama ang espada, at kasunod nito, siya ay umatras ng mabilis. Pumuti ang mukha ni Yao ng mapatla. Sumugod, may panandali ang pagkabigla. Kung mahuli siyan, tapos na siya. Pinagtawanan siya ng isa sa mga tauhan ni Kai, sinabing nagpapanggap lang siya na isang malaking boss, tinatanggap ang mga suntok na parabang palabas lang. Pagkatapos, tumigil sila. Tumatakbo siyan sa sobrang lapit, umabot na ang sipa, ngunit hindi kasing haba ng isang balisong. At nang makita niya ng pagkakataon, alam na niya agad. Ito na iyon. Pinutol niya. Dugo ang pumutok mula sa leeg ni Kai. Ang lakas nito ay nagtulak sa kanya pabalik, bumaba ang HP ni Kai sa 0. Gaya ng inaasahan niyan, nauntog pa rin siya ng sisingil pero nauna siyang umatake. -40 na pinsala. Hindi na ito mahalaga. Inanunsyo ng sistema ang resulta. Panalo siyan. Walang nakapaniwala. Isang antas 2. Katatapos lang talunin ng isang level 3 berserker. Lubos na nagulat ang mga tauhan ni Kai. Paano nalaman ng batang ito ang eksaktong saklaw ng kakayahan ng isang berserker? Paano niya nabasa ng perpekto ang lahat? Hindi matanggap ni Kai mismo na siya ang natalo. Dali siyang nilapitan ni Yao, binubuhos ang paghanga sa panalo niya laban sa mas mataas ang antas. Pero tinanggihan lang niyan at sinabing pawang swerte lang ito, hindi kumbinsido si Yao. Sa halip, pinatunayan nito na alam niya ng sobra tungkol sa paninindigan. Kaya agad niyang tinanong kung ituturo niya ang paglalaro bilang isang arcane mage. Pumayag siya ng walang pag-aatubili. Pagkatapos, lumapit si Kai at ang kanyang grupo. Naramdaman ni Yao ang tensyon, nagtatanong kung ano ang mali, umaasang hindi niya babaligtarin ang kanyang salita. Ngunit basta tinanggap ni Kai ang kanyang pagkatalo. Malinis, sabi niya ay sumusuko siya, at kung sakaling may oras sila, maaari silang bumisita sa kanyang bar. Pagkatapos ay umalis na sila, isa sa mga tauhan niya ang nagtaka kung bakit siya naging magalang kay Yan. Sabi ni Kai, hindi lang tinitingnan ang kasalukuyan, tinitingnan din ang hinaharap. Malaki na ang pagbabago ng batang iyon, at baka sumabog siya sa tagumpay sa lalong madaling panahon. Mas mabuting huwag siyang gawing kalaban. Sinabihan niyan si Yao na dapat na rin silang umalis. Kumita siya ng magandang pera ngayon, kaya siya na ang gagastos. Tungkol sa mga leksyon ng Arcane Mage, bahala na silang mag-isa ngayong gabi sa laro. Lumubog na ang gabi. Nagsimula ng mag-ehersisyo si Yan. Maganda ang kanyang katawan. Kahit siya mismo ay kailangang aminin, sobrang sarap ng pakiramdam na ganito ang batang katawan. Pagkatapos mag-isa, oras nang mag-login sa conviction. Tulad ng napagkasundoan, kailangan pa rin niyang takbuhin ang Tran Forest kasama ang koponan ni Chacho. Isinuot niya ang kanyang helmet at pumasok sa laro. Bumalik siya sa loob ng conviction. Agad na lumitaw ang mga abiso. Nagpadala si Player Z ng kahilingan sa kaibigan at nagdeposito si Player Flying Stone ng isang pilak na barya sa kanyang imbakan. Sinabing epektibo talaga ang walkthrough na ibinigay ni Yan. Nakalampas na nila ang kampo ng mga shaman na nahulog at iniwan ang natitirang barya para sa kanya. Tinanong din niya kung may gabay si Yan para sa Agmat Muddy Swamp dahil kailangan na niya ito ng madali. Tinatanggap niya ang hiling ni Z dahil yun ay si Yao. At dahil nandito na siya, naisip niyang isama ito sa pagtakbo sa gubat ng Tran. Tungkol sa gabay sa Agmat Muddy Swamp, hindi niya pwedeng ipagpatuloy ang pagbebenta ng mga walkthrough ng walang tigil.
Magdudulot iyon ng kainahinala. Mas mainam na maghintay hanggang mabaygo sila ng ilang beses saka ito ibenta sa mas mataas na presyo. Pagkatapos niyon, lumipat si Yan sa isang bagay pa, isang nakatagong misyon. Malapit niya nakita ang isang lalaking nangingisda. Nang lapitan niya ito, nakilala niya si Blevins, ang doktor. Nang malapit na siya, nagsimula ang nakatagong misyon. Tinanong ni Blevins kung ilang piraso ng magandang seda ang nakolekta niya. Ibinigay niyan ang 30. Nagpasalamat si Blevins sa kanyang kabutihang loob. Bilang gantimpala, ibinalik niya ang 30 piraso ng seda at inalok siyang turuan ng isang kasanayan. Pinilit siya ng sistema na matutunan ng Intermediate Combat Bandage. Ito ang hinahanap niyan. Tinanggap niya ito. Sa gamit ang Intermediate Combat Bandage, makakalikha at makakagamit siya ng mas magagandang bendahe. Bawat isa ay nagkakahalaga ng 10 seda at nagbabalik ng 20 HP. Ang pagbibigay buhay ay tumatagal ng 10 segundo, ngunit maaari itong maantala pagkatapos ng 3. Maaari rin itong magamit sa mga kasamahan. Sa pamamagitan nito, ang nakatagong misyon, ang utos ni Physician Blevins, ay 20% ng tapos. Naghilamos si Yan. Siyang 20% lang, akala niya matatapos na ito kapag naibigay na ang seda. Dumating ang realization. Marahil ito ay isang chain quest. Blevins ang nagpatunay. Hindi sapat ang 30 na seda. Kailangan pa niya ng higit pa. Hiningi niya kay Yan na mang-alap pa ng mas pinong seda. Lumabas ang isang mensahe, cha-cha. Sabi niya handa na ang koponan at pinaalalahanan siyang magmadali. Sabi niya na papunta na siya. Para sa chain quest at sa pagtuturo kay Cha-Cha's team sa Train Forest, parehong nangangailangan ito ng eksaktong pag-iingat. Kaya bago ang lahat, nagpasya siyang mag-ani ng Featherfall Jewel sa loob ng gubat. Nasa teleportation point ng Tracktown na si Z ay naghihintay na. Ipinangako niya na dadalhin siya sa isang dungeon, kaya nagsimula na siyang magtaka kung nasaan na siya. Bigla, lumitaw si Yan. Sinabihan niya si Z na sumunod. Dadalhin niya siya para mag-ani sa Trant King. Pagkatapos ay dumating ang isa pang grupo. Tumingin si Cha-Cha kay Yan at kumaway. Nakatayo sa kanyang tabi si Yulan. Nagniningning ang mga mata ni Z nang makita sila. Dalawang magagandang babae, hindi naman masama. Tinapat niya si Yan, nagtatanong kung kailan niya sila nakilala. Siniguro ni Cha-Cha na nag-effort siya para kumbinsihin sila na sumali kaya huwag naman sanang ikahiya ni Yan sila. Si Chenbo, isang magnanakaw ng hangin, ay hindi mukhang masaya. Tumulong si Yulan kay Yan. Tinanong niya kung siya ang Wayne Thief na binanggit ni Cha-Cha, yung makakapagpumuno sa kanila sa Trant Forest. Sa kanyang isipan, sinuri niya siya. Kalma, matatag, hindi nagmamadali. May aura siya ng isang taong may karanasan. Sagot ni Yan ng simple lang. Sigurado siyang malalagpasan niya ang dungeon ng 100%. Ngunit bago sila magsimula, nais niyang ipaliwanag ang isang bagay. Siya ang magiging kapitan ng grupo at kailangan sundin ng lahat ang kanyang mga utos. Hindi nagustuhan iyon ng grupo. Agad na tinanong ni Chenbo siya, bakit nila siya susundin, paano kung wala naman siyang alam at mapapahamak silang lahat? Binato ni Lan si Bo, pinaalalahanan siyang napag-usapan na nila ito noon pa, at tinanong kung anong kalokohang gagawin niya ngayon. Hindi makapaniwala si Bo na nagsasalita siya para sa isang dayuhan. Humingi siya ng tawad kay Yan sa ngalan niya at sinabing ituloy na niya ang paggawa ng koponan. Ipapakiusap niya ang lahat na sumama sa kanya. Dahil naayos na yon, malinaw na sinabi ni Yan, kailangan niyang sundin ang kanyang mga utos ng walang palya. Kung may reklamo man, maaari nilang ayusin ito sa kanya pagkatapos. Kung ayaw nila, malaya silang umalis. Pero kung sino man ang magtangkang gumawa ng kalokohan habang naglalaro o magdulot ng pagkatalo, hindi siya magpapigil, siya ang nagtatag ng koponan. Sina Lan, Cha-Cha, Busy, at Mineral Water ay sumali na. Ipinahayag nila na mula sa puntong ito, ang mga utos niyan ay utos na rin niya. Sino mang magtatangkang magtago ng likod ng mga plano ay hindi na magkakaroon pa ng lugar sa kanyang koponan. Pumasok si Bo na may madilim na ekspresyon. Sinabi niya ng kanilang layunin, ang paglilinis sa dungeon ng Trent Forest. Maliban kay Z at sa kanya, lahat ay nasa iisang panig. Kahit hindi nila siya gusto, wala namang dahilan para sirain ang grupo at riske ng pagkatalo. Idinagdag niya na kung sakaling may mali dahil sa kanyang utos, babayaran niya ito ng 10 pilak na barya. Nabigla ang lahat. Lumapit si Lan kay Cha-Cha at tahimik na nagtatanong kung saan niya nakuha ang lalaking ito. Ang kanyang kumpiyansa at katapangan ay nagpasok sa kanyang isipan na siguro talaga nilang malalampasan ito. Ngumiti lang si Cha-Cha at sinabing kayang-kaya niyan ito. Pagkatapos ay pinakilala niyan ang lahat kasama ang kanilang mga stats. Nagsimula siya sa mga Shield Warrior. Boiled Water ang nauna, Shield Warrior. 61 depensa, 230 HP, 27 atake, pangunahing tank. Sunod ay si kumukulong na tubig na dumplings na tinatawag ding dumplings, isa pang Shield Warrior. 51 depensa, 160 HP, 28 atake. Pagkatapos ay si Blazing Flame, isang Fire Mage na may 32 magic damage. Sumunod si Pumpkin, at ang iba pa ay sunod-sunod. Pagkatapos niyon, binigyan niya ng kanyang unang mga utos. Ang Boiled Water ay bibili ng potion ng bilis. Kailangan ni Pumpkin kumuha ng potion ng lakas. Nabigla sila, hindi mura ang mga potions na yon. Nagkakahalaga sila ng 12 ng tanso na barya bawat isa. May ilan na nag-aatubili, sinabing masyadong mahal ang gastos.
Kahit makalabas sila sa gubat ng Trant, walang garantiya na mababawi nila ito. Bumungangot si Bo. Akala niya may kakayahan talaga si Yan. Pero itong pagbili ng napakaraming potion, kahit bilang leader, hindi niya kayang lampasan ang dungeon ng ganito. Agad na bumawi si Z. Sabi niya masyadong maraming walang kwentang sinasabi si Bo. Parang hindi niya kayang bilhin ng mga potion. Kung wala siyang pera, maaari ko siyang utangan. Tinanong ni Bo kung ano ang ibig sabihin ni Z. Sagot ni Z ng diretso. Iyon ang ibig niyang sabihin sa kanya. Nagchichismis si Chocho. Tinanong niya si Yan kung talagang kailangan nilang gamitin ang ganitong dami ng mga potion para malagpasan ang normal na antas sa Trant Forest. Natatakot din siya na baka hindi nila maibalik ang pera. Sabi ni Yan, mauunawaan din niya agad. Hindi talaga sayang ang pagbili nila ng mga potion dahil ang balak niyang eye clear ay hindi normal na antas. Ito ang pinakamataas na antas, ekspertong kahirapan. Inutusan nila ng lahat na bilhin ang mga potion ayon sa utos ni Yan. Wala nang nag-argumento pa. Sinunod na nilang lahat. Nang matapos bumili ang lahat at kumpleto na ang koponan, nagsimula na sila. Nakarating sila sa isang clearing sa gubat na may kakaibang bato sa gitna. Sabi niya na manatili muna sila habang binubuksan niya ang dungeon. Lumapit siya, inilagay ang kamay sa bato, at nagsimulang magbasa ng salawikain. Sa harap ng mga puno ng sinaunang gubat, makikita mo ang sinaunang teksto na nakaukit sa isang kakaibang dambuhalang bato. Ang mga dumadaan sa gubat ay sumisipsip ng hamog mula sa unang liwanag ng bukang liwayway. Ang huni ng pastol ay umaalingaw sa kagubatan, ginigising ang mga nananaginip na kaluluwa ng mga punong kahoy mula sa sinaunang panahon. Ang especially iyan ng matandang Greenland ay nag-uulat ng mga bakas ng madilim na duwende sa gubat. At nagmumurmur ka sa sarili, mga putang inang madilim na duwende, bakit ayaw nilang tumigil? Nang matapos ang kanta, pinili ng sistema na itakda ang antas ng kahirapan para sa dungeon ng Trent Forest. Madali, normal, mahirap, master, o ekspertong antas. At syempre, pinili niyan ang expert. Biglang nabuo ang isang magic circle sa ilalim ng kanilang mga paa. Sa susunod na segundo, nasa loob na sila ng Trent Forest. Lumabas ang isang abiso, ekspertong antas. Napatigil ang grupo. Agad na kumalat ang takot. Sana ay nagkamali si Yan sa pag-click. Wala talagang paraan, hindi nila malalampasan ito. Pero hindi ganon silan. Hindi gagawin niya ng isang pagkakamaling rookie, kaya nangangahulugan na planado niya ito mula sa simula. Bo sumabog. Inakusahan niya siya na nagtatangkang papatayin sila. Nang hihingi siya ng sagot kung ano ang ginawa nila para karapat-dapat dito, pinilit silang mapunta sa mahirap na laban para maubos ang grupo at mawalan sila ng karanasan. Hindi man lang kumilos si Yan. Sabi niya lang, kung hindi ka nasiyahan, umalis ka na. Pumasok si Chacha. Ipinaalala niya kay Bo na si Yan ay kanyang bisita. Kung may problema siya, dapat niya itong sabihin ng direkta sa halip na walang tigil na pagtutok sa kanya. Nabahala si Bo at agad na itinanggi ito. Pero sa loob, galit na galit siya. Hindi niya matanggap na nakikisawsaw siya sa isang dayuhan. Maingat na nagsalita si Yan. Hindi ganoon kahirap ang antas ng eksperto. Mas mataas lang ng 30% ang HP ng mga halimaw. Kailangan ng mga shield warrior ng bahagyang mas mahusay na depensa. Kailangan ng mga mage na magdulot ng mas malaking pinsala. Iyon na iyon. Tungkol sa boss, ang Hari Trent nagkaroon ng ilang pagbabago. Pero ipapaliwanag niya kapag nakarating na sila doon. Mahigpit na nakinig si Yan. Pinapadali niya ito, pero sa isang dungeon, kahit 1% na pagkakaiba ay pwedeng magdulot ng pagkatalo. At ito ay 30% na agwat. Saan nanggagaling ang kanyang kumpiyansa? Tinanong ni Chacha ng diretso kung sigurado siya. Sinabi niya na hindi ito magiging problema. Bo na natiling tahimik sa pagkakataong ito, ngunit maingat siyang nanunood. Gusto niyang makita kung paano planong harapin ng lalaking ito ang isang dungeon ng eksperto. Lumingon ang grupo papasok pa sa kagubatan. Biglang kumilos ang mga vines. Agad silang pinagbantaan niyan. Papasok na sila sa saklaw ng trance attack. Mabilis ang pagtama ng mga ubas. Kailangan magkalat-kalat ng lahat. Karamihan sa kanila ay agad na kumilos. Isa lang ang hindi. Bo! Pamukol ang mga ugat, niyapos siya, at itinulak siya sa lupa. Lahat ay napatras ang hininga. Dinadala si Bo habang sumisigaw ng tulong. Nabahala siya at sumigaw ng tulong, pati na rin si Yan ang tinawag. Kapitan Nirvana Flame, tulungan niyo ako. Inagaw si Bo habang umiiyak para sa tulong. Agad na kumilos si Yan. Inutusan niya ang mainit na tubig at dumplings na umatake mula sa kanan. Pagkatapos ay pinagawan niya sa mga paladin sa bumuo ng isang tao na pader habang inilalabas ng mga mangkukulam ang buong lakas. Tumakbo sila ng walang pag-aatubili. Pinigil ng mga tangke ang mga sanga ng trance. Nagpaputok ang mga mangkukulam ng iba't ibang elemento. Bumaba ang HP ng trance. May isang pumutol sa mga vines at bumagsak si Bo sa lupa. Nagalit si Bo. Inakusahan niya siya na sinadya niya itong gawin. Sinabi niyang napansin niya ng Trent at hindi siya pinayuhan. Paano niya mapapanatili ang kalmado sa ganitong sitwasyon, hindi kumurap si Yan. Sinabihan niya siyang ayusin ang mga katotohanan niya. Sabay nilang nakita ang Trent, pati ang mga mandirigmang may kalasag ay umiwas dito. Pero siya, isang magnanakaw, hindi makagawa yun. Talagang hindi niya maintindihan kung paano naglalaro si Bo ng ganong klase. Nagdagdag pa si Z ng gasolina sa apoy. Sabi niya, nakakatawa talaga ang sisihin ng iba sa kakulangan mo sa kasanayan.
Sa ganitong paraan, baka pa nga mas magaling pa ang isang random na magnanakaw sa kalsada. Umingit ang mukha ni Bo. Pumasok sila at sinabihang tumigil na. Sapat na ang kanyang kahihiyan. Hindi makapaniwala si Bo na nakikisaw-saw din siya sa kanila. Itinigil niya na. Sapat na ang usapan. Kailangan nilang magpatuloy sa paggalaw. Puno ng mga patibong na iniwan ng mga madilim na duwende ang kagubatan ng Trent. Siya na mismo ang maglilinis ng daan. At habang naglalakad, mapapanood ni Bo kung paano maglaro ang isang tunay na magnanakaw. Nagpatuloy sila sa paglakad. Sa pangunguna niyan, biglang may sumigaw ng babala, isang bumagsak na kahoy sa harap. Agad na kumilos siyan, nililihis ito ng madali. Hindi siya bumagal. Isa pang bitag ang na-trigger, isang lambat ang bumagsak mula sa itaas. Pinuto niyan ito ng isang galaw lang. Nabigla si Zai. Hindi niya inasahan na ganito kasmooth ang laro niyan bilang isang magnanakaw. Ngumiti silan, humanga. Mabilis at epektibo ang kanyang mga galaw. Ang bilis niya sa pag-alis ng mga patibong ay nasa ibang antas. Tumawa si Bo. Sabi niya na wala itong espesyal, kaya niyang gawin din ito. Pagkatapos ay tinapakan niya ang isang bagay. Bumigay ang lupa. Diretso siyang nahulog sa hukay ng mga tinik. Sandali siyang inisip na patay na siya. Pero may kamay na humawak sa kanyang binti, hinayla siya pataas at itinapon pabalik sa lupa. Tiningnan niyan siya at sinabi ng diretso. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakakita siya ng magnanakaw na ganito kalala. Bumawi si Bo, sinabing niloko siya ni Yan. Maayos namang nadaan si Yan sa lugar na iyon, paano siya nahulog. Agad siyang tinawag ni Z na walang utang na loob. Kung hindi siya iniligtas ni Yan, patay na sana siya. Hindi nakipagtalo si Yan, sinabi lang niya ang mga katotohanan. Sangkot si Bo sa sarili niyang bitag, hindi tulad ng sino man ang nagtulak sa kanya. Akala ba niya talaga na bawat lugar na pinuntahan ni Yan ay automatikong ligtas? Pagkatapos ay pinatay niya ito ng walang emosyon. Hindi angkop sa isang tulad niya ang maging isang magnanakaw ng hangin. Nainis si Bo at agad na hinamon si Yan sa isang laban. Mabilis siyang sumugod, nakatutok sa pagpatay. Hindi man lang siya umatras. Hinawakan niya ang tibak sa pagitan ng kanyang mga daliri at kalmadong sinabi na masyadong nakakabor ang isang laban na 1v1. Kung gusto ni Bo, dapat siyang tumawag pa ng ilang tao. Kung hindi, hindi magiging kawili-wili. Pumasok si Yan at sinabing tumigil na sila. Itinuro niya ang halatang katotohanan. Pinagtripa ni Bo ang sarili niya sa bitag pero siya pa ang nagagalit kay Yan. Idinagdag ni Chacha na si Yan ang siyang nagligtas sa kanya pero siya pa rin ang nagsisisi sa kanya. Hindi niya inaasahan na ganito siya pero tumanggi si Bo na umatras. Iginiit niya na kasalanan ni Yan na sinadya nitong ilagay siya sa bitag. Nakita ni Yan ang bitag at hindi siya nagpaalam. Magkakampi sila pero nilihis nila ang panig sa isang dayuhan. Pumalo ang mainit na tubig at sinabihan siyang tumigil. Walang mali si Yan. Kung meron man, si Bo ang palaging nakatutok sa kanya at kitang-kita ito ng lahat. Biglang tumawa si Bo pagkatapos ay hinamon si Yan na patunayan ang sarili niya. Gusto niyang makita kung paano malalampasan niya ang dungeon na ito. Pagkatapos noon, iniwan niya ang grupo. Mabilis na humingi ng tawad si Chacha kay Yan sa nangyari. Sino man, mas maganda ng walang taong tulad niya na nagpapababa sa kanila. Sa parehong oras, naisip niya na kung gusto niyang mag-dungeon sa hinaharap, kailangan niyang bumuo ng sarili niyang kupunan. Sabi nila na maaari nilang pag-usapan ito mamaya. Sa ngayon, kailangan nilang mag-focus sa paglilinis ng dungeon. Lumipas ang kalahating oras. Bumalik siya matapos magmasid ng palihim sa unahan. Sinabi niya na tuluyang nakaharang ang daan papunta, kabuo ang 18 na trend. Nagbago ang ekspresyon ni Lan. Sobrang dami yun. Hindi nila kayang harapin lahat ng sabay-sabay, panyanatag niyan sila. Hindi siya bobo para pagsabay-sabayin silang lahat sa 18 na iyon. Pagkatapos, tumalon siya sa isang sanga ng puno. Tumingin ang iba sa kanya, naguguluhan. Inilabas niya ang kanyang crossbow. Ipapakita niya sa kanila kung ano talaga ang hitsura ng god tier na pag-akit ng atensyon. Pinakawalan niya ang mga pana mula sa kanyang crossbow. 3 palaso ang lumipad ng sabay-sabay, dumaan sa gitna ng gubat sa iba't ibang direksyon. Napatigil ang grupo, naguguluhan. May ilan na akala na nadulas ang kanyang kamay. Nagpumiglas ang kumukulong tubig, nag-aalala na mapapansin ito ng lahat ng trend at mapapawi sila. Pagkatapos, nagsalita si Yan, kalmado at tumpak. Sinabihan niya si Boiled Water na mag-block sa 289.288.212. Bumagsak ang mga pana. Maraming trend ang kumilos ng sabay, -11 na pinsala. Napalaki ang mata ni Lan. Hindi ito basta-basta. Gamit ang triple shot na kamay na crossbow para tamaan ng 3 magkakahiwalay na punto at kontrolin ang atensyon ng kalaban tulad nito, isang teknik na narinig lang niya dati. Parang isang bagay na mythical. Napalingga siya kay Cha-Cha, na bigla. Saan niya pa nakuha itong lalaking ito? 18 Triantis ay nakapila ng mahigpit, isang mali lang ang tama at sasakupin ang buong grupo. Pero hindi lang niya nahanap ang tamang anggulo, nahati pa niya ng maayos ang kanilang atensyon. Kailangan ng ganitong antas ng katumpakan ng sobrang galing na paningin at kontrol. Kahit ang mga nangungunang magnanakaw ay mahihirapang magawa ito. Sabi niya na kung meron na sana silang katulad niya noon, tataas ng hindi bababa sa 30% ang kanilang survival rate. Sa wakas, naintindihan ni Chocho, hindi lang siya magaling, nasa ibang antas siya. Samantala, patuloy na umusbong ang mga uso. Agad na nagbigay ng utos si Yan.
Kakainin ni Boiled Water ang isa, manatili lang kalmado. Panatilihin ang kanyang sentro ng gravity at hindi makaka-breakthrough ang trend. Susunod ang lahat at tatutok sa natitirang target. Kumilos ang koponan, naghanda si Boiled Water at tumanggap ng sumbong. At tulad ng sinabi niyan, epektibo ito. Tinawag nila na magtiyaga siya, tapos na ang kanilang panig. Papunta na sila, nagcast ng sabay-sabay ang mga Mahikiro. Lumipad ang mga oras ayon at pinutol sa ere ang paparating na mga ubas, bumagsak ang mga trend. Pagkatapos ay may bumaba na isang bagay, kagamitan, Mage Bronze grade na gauntlets. Nabilaukan sila, ito ay nasa antas ng eksperto at 2 trend pa lang ang nag-drop ng kagamitan. Noong naglalaro sila sa madaling mode, hindi pa sila nakakita ng kahit isang drop. Cha-cha lumingon kay Yan, nananatiling humanga. Paano niya nagawa lahat ito? Ang gulo-gulo talaga. Pinanatili lang niya ang simple. Tulad ng sinabi niya, dadalhin niya sila sa malinaw na antas ng eksperto. Ngayon kailangan na lang nilang ulitin ang metodong ito at burahin ang bawat trend sa gubat. Isang panibagong pana ang lumipad palabas. Tinamaan nito ang isang trend. Humiyaw ito sa galit. Hindi tumigil si Yan. Pinangunahan niya ang koponan pasulong, hakbang-hakbang, binasag ang dungeon. Makalipas ang 20 minuto, nagpapahinga na ang grupo. Naupo sila sa isang bilog habang nakalapag ang lahat ng nakuhang kagamitan sa gitna. Sinabi ng isa na hindi niya inaasahang magiging ganito kasaganya ang antas ng eksperto. Nakapag-ani na sila ng isang grupo ng mga trend pero napakaraming kagamitan ang nahulog. Habang abala sila, may isang bagay na kumilos sa likod nila, nararamdaman na niyan ito. Sinabi niya sa kanila na ito ay simula pa lamang. Mas malaki ang gantimpala sa Trend Forest na may ekspertong antas kaysa dito. Pinayuhan niya silang magpahinga ng maayos. Pagkatapos nilang matapos, magpapatuloy sila sa paglakad. Di nagtagal, nakarating sila sa isang sangandaan. Sinabihan niyan silang pumunta sa kanluran. Nilinggan nila ng may hindi pagkakaunawaan. Patay na ang daan pa west. Dapat silang tumungo sa east. Pero sin duda, sinabi niya na magtiwala siya sa kanya. Hindi niya ito pababayaan na talunin. Ang hindi niya alam ay nakatago ng husto ang sangasanggang kwento na ito. Sa puntong ito ng laro, wala pang nakakatuklas nito sa buong paniniwala. Sila ay nagpatuloy sa paglakad. Sa kanilang daan, narinig nila ang tunog ng isang plauta. Hiyumag ang mga mata niyan. Siya iyon ang hinahanap niya. Ang tagapag-alaga ng Trent, si Ian Pat, isang matandang kilala bilang tagapangalaga ng gubat. Noong nakaraan, sa ilalim ng kanyang pangangalaga, nagkakasundo ang tao at trans ng mapayapa, ngunit may nagbago. Lumitaw ang mga madilim na kulto. Nakalaya ang trans sa kontrol at nagsimulang pumatay ng tao. Nagpa siya ang konseho ng Greenland na makialam at puksain ng hari ng Trent. Ito ang pangunahing kwento ng dungeon. Napansin sila ng matanda at agad na pinayuhan silang umalis. Mapanganib ang lugar na ito. Papatayin ng trans ang sinumang tao na makita, at nang pumikit ang gabi sa ilalim ng liwanag ng buwan, lalong lalaki ang kanilang lakas na nakakatakot. Lumapit siyan at niyayang siya. Sabi niya na dumating sila upang lipulin ang trans at magdala ng katarungan. Naputol si Ian Pat. Sinabihan niya silang tumigil. Ang karapat-dapat mamatay ay hindi ang mga na-trans. Sila ang mga masasamang nilalang na nagtatago sa ilalim ng lupa. Sila ang karapat-dapat sa parusang banal. Nangangatal ang kanyang boses sa galit. Yung mga madilim na duwende, kinuha nila ang kanyang plauta at nagtago sa mga anino, niloloko ang lahat. Nagbulong sila, nagulat. Ito ba ay isang nakatagong kwento? Paano nahanap niya ng NPC na ito? Tinanong niya si Cho Cho kung sino talaga ang kasama niya. Wala siyang masagot. Si Z sa tabi ay ganoon din ang gulat. Kailan naging ganito kalupit siyan? Kung hindi nila mapipigilan ang misyon na ito, hindi nila magagawang talunin ang ekspertong si Trent King. Sagot niya ng kalmado. Sabi niya na napansin na niya ang mga nilalang na iyon noong pumasok pa lang siya sa gubat. Nanalangin siyang lilinisin sila ng banal na liwanag. Nagniningning ang mga mata ni Ian Pat. Talaga bang nararamdaman siya ng adventurer na ito? Agad niyang ipinaliwanag. 2 madilim na engkanto ang nagnakaw ng kanyang plauta. Iyon ang ugat ng lahat. Kung wala ito, ang gubat ay nalugmok sa kaguluhan. Ibinigay niya kay Ian ang isang espesyal na bagay. Pulbos ng pagpapakita. 3 gamit. Isang gamit na nakakakita sa lahat ng nakatagong kalaban sa loob ng 30 yarda sa loob ng 20 segundo. Sinabihan niya siya na hanapin sila, pumatay sa kanila, at kunin ang kanyang plauta. Doon lamang maaaring mapatay ang hari ng Trent. Tinatanggap niyan. Dalang ang gamit, sinabi niya sa kanyang grupo na sundan sila. Pagkatapos ay itinapon niya ang isang lubad sa gilid ng bangin at bumaba. Mabilis namang sumunod ang iba. Habang naglalakad sila, tinanong nila kung talaga bang alam niya kung nasaan ang mga madilim na duwende. Sabi niyan oo. Nakalusot sila sa isang makipot na bitak sa gilid ng bangin at pumasok sa isang nakatagong daan. Itinuro niya ng direksyon sa unahan. Nandoon sila. Sa pagkakataong ito, huhulihin nila sila tulad ng mga pagong sa garapon at huhulihin silang pareho. Tinanong ni Chacha kung paano niya nalaman na naroroon sila. Sagot niya ng simple. Sundan na nila sila mula pa noong simula. Kinilabutan si Akil sa kanyang gulugod. Nilinggan niya. Wala, ngunit nararamdaman na niya na papalapit na sila. Ipinaliwanag niya na sobrang maingat ang 2 madilim na duwende. Kung hindi nila matatapos ito sa isang galaw, makakatakas sila.
At ang muling paghabol sa kanila ay halos imposibleng mangyari. Nanatili ang mga elf na nakatago, tahimik na sumusunod, naghihintay hanggang sa makuha nila ang kanilang bitag. Ibinato niya ng pulbos ng pagpapakita. Agad na nahayag ang mga nakatagong anyo. Nagpanik ang mga madilim na duwende, ngunit nagbago ang lahat nang sila ay umatras at nagtangkang tumakas, ngunit anda na sina Boiled Water at Si, nakaharang sa daan palabas. Wala nang magagawa ang mga elf. Sila ay umatake. Hinawakan ni Boiled Water ang kanyang posisyon at hinarang ang atake. Tumaas ang kamay ni Z, mabilis na nag-ipon ng apoy. Isang bola ng apoy ang lumabas. Tinamaan nito ng diretso ang isa sa mga madilim na duwende. Sinalubong nila at ang iba pa ang laban. Binigyan niya ng utos, tapusin na sila. Nasa kanilang mga katawan ang plauta. Hinarap niya ng direkta ang isa sa kanila. Tumulak ang elf, kumikislap ang mga kuko. Pumasok siyan at bumawi. Isang malinis at makapangyarihang tama. -50. Pagkatapos, sinundan ni Lan. Isang malinis na hampas, at pinutol ang braso ng elf. Bumagsak ang madilim na elf, patay na. Huminga siya ng maluwag, kinuha niya ang plauta. Sa pamamagitan nito, magiging mas madali ang paglilinis sa kagubatan ng Trent. Maaaring gamitin ng sinuman mula level 0 pataas ang panpipes ni Ian Pat. Kapag ginamit, nagdudulot ito ng takot sa mga nilalang na Trent, binabawasan ang kanilang stats ng 50% habang pinapataas ang HP ng gumagamit ng 300. Gayunpaman, epektibo lamang ito sa loob ng dungeon ng Trent Forest. Pagkatapos ay tinawag siya ni Cho-Cho. Nakakita siya ng iba pang bagay. Isang liham. Nang kunin niya nito, isang bagong prompt ang lumitaw. Isang nakatagong sanga ng misyon. Ihatid ang lihim na liham kay General Veritran at ipaalam sa kanya ang laban ng Drow Tribe. Tinanong niya kung ano ang nakasulat dito dahil hindi niya mabasa ng maayos ang teksto. Sabi niya na bahagi ito ng isang hiwalay na kwento. Pagkatapos nilang malampasan ang kagubatan ng Trent, kailangan na lang nilang bumalik sa lungsod para isumite ito. Lahat ay nasa sabik sa hindi inaasahang gantimpala. Ngayon, mas lalo pa nilang gustong tapusin ang dungeon. Yan ipinasa ang Plaute kay Mainit na Tubig dahil siya ang pangunahing tank ng grupo. Nabigla si Mainit na Tubig. Tumaas ang kanyang HP ng plus 300. Sa ganitong paraan, kahit harapin pa ang hari ng Trent ng direkta, hindi na ito gaanong nakakatakot. Muling nagsimula silang umalis. Hindi maitago ni Z ang paghanga niya. Noong pumasok sila sa gubat, may ilan pa ring nagdududa kay Yan. Pero ngayon, ganap nang nagbago ang kanilang pananaw. Nakaramdam siya ng pagmamalaki. Di nagtagal, naging magulo ang gubat. Sabay nilang nakipaglaban sa Trents. Ang malalaking puno ay bumagsak isa-isa. Mula sa mga nakuhang bagay, nakuha nila ang isang bronzeng bilog na kalasag na may dagdag na 10% depensa. Pinagkumpara ni Boiled Water ito sa kanyang luma ng kagamitan. Mas maganda ito. Lumapit si Lan kay Yan na may hiling. Alam niyang medyo sobra na ito dahil galing lahat ito sa kanyang pamumuno pero tinanong niya kung maaari niyang mabili ang kalasag. Sa pamamagitan nito, kahit walang Yan, maaaring makalaban ang kanilang grupo sa mas mataas na antas ng dungeon. Sabi ni Yan, ang kailangan lang niya ay mga gamit ng kawatan at ang hiyas na featherfall mula sa hari ng Trent. Ang lahat ng iba pa ay ibebenta na rin naman. Ang pagbebenta ay pagbebenta, kaya kung kailangan nila ito, maaari nilang kunin. Taos pusong nagpasalamat si Lan sa kanya. Humingi rin si Cha-Cha ng paumanhin, sinabing nawala siya dahil sa kanila. Pagkatapos ay nagpasalamat din siya sa kanya. Biglang sumabog mula sa lupa ang mga ubas, sumabog ang lupa habang mas maraming mga ubas ang sumulpot pataas. Humig si Yan. Nagbanta siya sa kanila. Dumating na ang boss. Maghanda na ang lahat. Ngayon na ang porma sayon. Nasa unahan ng mga mandirigmang may kalasag. Sundin ang kanyang mga utos. Lumitaw ang hari ng Trent. Antas na 4, antas ng Panginoon. Mahigit 100,000 ang puntos ng buhay nito. Umaatungal ito, binabati ko sa mga tao sa pagpasok sa kanyang teritoryo, pagkatapos ay umatake ito. Matitibay na mga ubas ang sumugod pasulong. Lumiko si Yan sa suntok ng walang kahirap-hirap. Nagulat si Lan, isang magnanakaw na pangalawang antas. Paano niya napangasiwaan ng ganito kalinis ang isang boss na pang-4 na antas na Panginoon? Hindi pa niya kailanman nakita ang ganito. Agad na nagbigay ng utos si Yan. Si Boiled Water ang tatanggap ng damage. Mananatili sa likod niya ang mga melee fighters. Bawal pumasok ang mga klase ng mahika sa loob ng 30 yarda mula sa boss. Ramdam agad ni Boiled Water ang presyon. Masyadong mataas ang depensa nito. Tinawag niya ng mga mago. Pagkatapos ay nagbigay siya ng Senadorios. Atake. Sabay-sabay. Ang mga spell mula sa iba't ibang elemento ay pinaputok ng sabay habang ang mainit na tubig ay nagsisilbing harang. Sige, yan na ang kwento natin ngayon. Kung gusto mong makatanggap ng lingguhang update ng kabanata para sa seryeng ito, ay upload na ito sa aking pangalawang channel, Manhwa Updater. Kaya kung ayaw mong mapalampas ang susunod na mangyayari, siguraduhin panoorin ito at sumali sa update gang. Salamat sa panonood. Manatiling kalmado. Manatiling kamangha-mangha. At magkikita tayo sa susunod.